Paano kaya kung yung pinakamalakas mong impact, hindi pala nangyayari dun sa harap ng maraming tao? Yung tipong hindi sa stage o sa opisina, kundi dun sa mga tahimik lang na sandali, yung walang ibang nakakakita. Kasi sa mundo natin ngayon, parang gusto lagi mabilis, viral agad, 'di ba? Tapos parang laging dehado yung mabagal na pagkilos ng Diyos. Pero eto mo, kakaintriga yung mga source mo kasi iba yung tinitignan eh. Ang impluensya daw hindi event, kundi parang pamumuhay. Para kang nag-harding sa spiritual na aspeto. Medyo kontrakultura nga to, no? Pag-usapan natin to, lalo na kung paano to nakaugat sa Biblia. Oo, tama ka dyan. At malalim talaga yung ugat niyan. Tingnan natin paano pinapakita sa kasulatan na hindi naman talaga natin kontrolado yung resulta. Kumbaga, katuwang lang tayo. Sabi nga sa 1 Corinto, di ba? May nagtanim, may nagdilig. Yan nga. So, ang misyon natin ngayon, himayin natin ano ba talaga yung ibig sabihin ng mamuhay na may ganong klasing impluensya. Yung matatag, kahit hindi laging, alam mo yun, kapansin-pansin. Okay, game. Simulan natin dyan sa idea ng agiging hardinero. Nung una ko tong narinig, parang, okay, so effort lang, wag nang isipin yung bunga, parang ganun ba? Hindi naman sa baliwalain mo yung bunga, pero ang nagbabago yung focus mo. Kasi mula pa sa Genesis, di ba, ang Diyos mismo parang hardinero. Tapos yung mga talinghaga ni Jesus. Yung manghahasik, tsaka yung puno ng ubas. Oo, yun nga, sa Juan 15. Malinaw doon na yung paglago sa kaharian, madalas, mabagal. Sinadya. Hindi yung parang instant, di ba? Ito yung pag-aalaga ng lupa, yung puso natin, hindi parang assembly line sa pabrika. Ang emphasis, yung diin, nasa katapatan sa proseso. Sa pagtatanim, pagdidilig. Eksakto. Higit pa sa kung kailan ka aani. Gaya nga nung sinabi ni Pablo, ako nagtanim, si Apolos nagdilig. Pero Diyos ang nagpalago. Paulit-ulit yan kasi mahalaga. Totoo. Ang mahalaga, tapat ka sa parte mo. Okay. Tapos, itong konsepto ng pag-harden, hindi lang pala to sa malalaking bagay, no? Kasi doon papasok yung sinasabi sa sources mo tungkol sa pang-araw-araw. Yung maliliit lang. Oo, doon talaga nagiging practical. Ito yung tinatawag na micro-decisions. Micro-decisions? Parang ang liit pakinggan? Oo, pero yun yung mga tila maliliit na pagpili na baka hindi napapansin ng iba. Yung pipiliin mong maging tapat kahit sa konting bagay lang, o kaya yung imbis na magpanik ka, mananalangin ka muna. Yung magbibigay ka ng encouragement sa iba, kahit pagod ka na rin. Yun pala yun. Yung mga butil na tinatanim mo araw-araw. Yun mismo. Halimbawa, naalala mo si Lilian, yung nurse doon sa source? Yung impluensya niya, hindi naman galing sa malaking talk, di ba? Oo, galing sa araw-araw niyang pag-aasikaso at pagdarasal para sa mga pasyente. Tama. Parang maliit lang, pero meron niyang compounding effect. Kumbaga parang interest na tumutubo. Lumalaki yung epekto paglipas ng panahon. Parang yung butil ng mastasa sa Mateo 13. Ang liit sa simula pero grabe yung paglaki. Grabe nga. Pero alam mo, ito yung mahirap eh. Madali kasing ma-discourage kapag parang walang nangyayari. Lalo na ngayon, gusto natin instant likes, instant resulta. May mga season talaga na parang ang tagal, parang tagtuyot. Paano to tinutugunan ng konsepto ng hardinero? Yung impatience natin. Totoo yan. At kasama talaga yan sa package deal ng paghahardin. May tinatawag kasing unseen seasons. Unseen seasons, parang taglamig? Okay. So, may nangyayari pala kahit hindi kita. Meron. At ang challenge talaga doon ay yung magtiwala ka sa proseso, sa timing ng Diyos. Kahit hindi mo kontrolado, hindi mo pa nakikita yung bunga, sabi nga sa Santiago, di ba? Yung magsasaka, matigas siyang naghihintay. Tinitiis niya. Nagtitiwala siya sa Panginoon ng ani. Yun. Pagpapakita ng tiwala yun. At sinisigurado sa atin na hindi nasasayang yung tapat na paggawa. Kahit sa mga panahong parang ang tahimik. So, kung ibuod natin, ano yung practical na takeaway nito para sa iyo na nakikinig? Parang ang imbitasyon dito, baguin natin yung sukatan.
Hindi na yung kung gaano ka visible, gaano ka viral, kundi kung gaano ka katapat, lalo na sa mga tagong sandali. Oo. At ang ganda kasi inilalayo tayo nito sa ideya na ang impluwensya ay parang performance. Alam mo yun, yung pakitang tao lang. Hindi pala. Ito ay pamumuhay. Isang araw-araw na pagtatanim at pag-aalaga sa pamamagitan ng maliliit na gawa ng katapatan. Yung mga kwento nga ni Lillian o ni James yung guro doon sa source, buhay na patunay yan eh. Na yung tunay na impact, nabubuo yan, hindi sa isang iglap. Tuloy-tuloy na pagpupunla sa mga puso. Oo, sa mga pusong hinahawakan natin. Kaya, bilang pangwakas na iwan namin sa'yo para pag-isipan ano kayang mga maliliit na desisyon o buto ang kasalukuyan mong itinatanim ngayon sa mga tahimik na sulok ng buhay mo. Mga buto na baka magbunga ng isang bagay na hindi mo pa lubos maisip ngayon. Kahit pa malay mo, hindi mo na maabutan o masaksihan mismo yung ani. Isipin mo yon.